Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngulit hinahatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag. Sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, sa gayon nahahayag na ang kanyang mga ginagawa'y pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pakibati naman po ninyong yung mga katabi ng sang napakatamis na good afternoon. Good afternoon, everyone. Good afternoon po. Ang Diyos ay hindi nang iiwan. Ang Diyos ay hindi nang iiwan dahil para sa Diyos walang iwanan. Sabihan mo nga ang katabi mo ngayon, walang iwanan. Walang iwanan. Ito ang malinaw na mensahe ngayong ika-4 na linggo ng Kwaresma. Ang Diyos na hindi nang iiwan. Kung kaya't sa araw na ito, hindi lang natin ipinagdiriwang ang karaniwang linggo. We are celebrating the Letare Sunday. Everybody say the word Letare. Letare ng ibig sabihin ay magsaya. Magsaya. Tignan mo nga ang katabi mo kung mukhang masaya yan o baka mukhang may utang yan. No? Ito yung sinasabi sa atin, magsaya. Bakit? Kasi nga, ang Diyos ay hindi nang iiwan. Ang Diyos ay pag-ibig. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi nga nila, kapag Kwaresma daw, bawal daw pumalakpak. I beg to disagree. Sa totoo lang po mga kapatid, we are being discouraged pero hindi masamang pumalakpak. Kasi kahit pagbalik-baligtarin ninyo ang libro sa liturhiya tungkol sa Kwaresma, walang sinasabing bawal pumalakpak. Yun nga lang hinihikayat tayong wag mo lang pumalakpak. Bakit? Kasi nga, inaalala natin ang pagpapakasakit ng Panginoon. Pero ngayon kakaiba kasi. Kasi nga, Letare Sunday, magsaya. And to make this Sunday, remarkable Sunday, makikita po ninyo ang pagkakaiba kung ikukumpara po ninyo ito sa mga nakaraang mga linggo. Unang-una, ano bang kulay ang Kwaresma? Kulay violet, Kulay violet, purple. Pero ngayon, anong kulay? Pink? Sa totoo lang po, ang nakasulat sa libro ay
rosas. Rosas. Yun nga lang, pinakamalapit na kulay ay pink. But, no, just to inform you, ang nakalagay ay rosas. Okay? Pangalawa, hindi lamang po ang liturgical color ay rosas. By the way, bago makalimutan, pwede rin po yung violet ngayon kasi ang nakalagay ay or. Pero para nga mabigyang diin ng letare, mas pinili po natin ang kulay rosas. Pangalawa, pwede ba ang bulaklak tuwing Kwaresma? No, dinidiscourage po tayong maglagay ng bulaklak. Pero may exemption. Kapag panahon ng letare, pwede kang maglagay ng bulaklak. Kaya kung titignan nyo ang altar, meron ngayong bulaklak. Ikumpara mo sa mga nakaraang linggo. Mamaya pong gabi, kapag natapos na po ang huling misa, aalisin na po uli yan. No? Ngayon lang linggo pong ito lang yan. Sa susunod na linggo at mga araw, wala na po yan. Kasi nga, para paalalahanan tayo, letare, magsaya. Magsaya. Dahil ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Mga ginigiliw kong mga kamatid, may tatlong katangian ang pag-ibig ng Diyos. At ano ang una? Walang sukat. Sabihin nga natin, walang sukat. Ulitin nga natin. Walang sukat. Kayo, tayo, paano tayo magmahal? Ang Diyos, kapag nagmahal, hindi lang ganito. Hindi lang ganito. Ang kanyang pagmamahal ay walang sukat. Ibibigay at ibibigay ng Panginoon ang kanyang sarili, ang kanyang buong buhay, all in the name of love. Kaya narinig po natin sa ating ebanghelyo ang famous line na sinasabing, ito ang summary ng Biblia. And what is that? John 3:16. Sige nga, tingnan nga natin kung alam po ng marami. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish, but will have everlasting life. Sa Tagalog, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ganyan magmahal ang Diyos. Kahit ibigay ang kanyang buong buhay, mamahalin tayo. At ang kanyang pagmamahal ay hindi ganito, kundi ibibigay niya ang lahat-lahat. Yan ang unang katangian. Walang sukat. Pangalawang katangian ng pagmamahal ng Diyos. Walang kondisyon. Sabihin nga natin, walang kondisyon. Naalala ko, ang mga bagong kasal, kapansin-pansin, malambing yan sa isa't isa. Kapag darating si Mr. galing trabaho, papasok ng bahay, si Mrs., sasabihan na Mrs. si Mr., honey, baka pagod ka, umupo ka. Sige, umupo ka, mamasahihin ko. No? Ang balikat mo, ang ulo mo, pati paa mo. Honey, alisin ko yung sapatos mo. Honey, alam mo, niluto ko ang paborito mong ulam na adobo. No? Honey, no? Napakalambing. Pero, paglipas ng panahon, pagkagaling ni Mister mula sa trabaho, pagpasok niya sa bahay, makikita niya si Mrs. nakaupo, nanunood ng Batang Quiapo. At magsasalita si Mrs., sweldo mo. Nawala ng masahe, nawala ng pag-aalaala. Gusto mong kumain, magluto ka. Ganon ang nangyayari. No? Pero hindi lamang po yan.
Minsan naman, si Mister, kapag ang katawan ni Mrs. ay naging 1.5 liter, anong ginagawa ni Mister? Naghahanap ng sakto size at ginagawang disposable si Mrs. Tignan mo nga ang katabi mo, tignan mo lang. Mukha ba yung 1.5 liter? Mukha ba yung disposable? Mga kapatid, this is my point. Kapag nagmamahal ang Diyos, walang kondisyon. Kapag nagmamahal ang Diyos, maging sino ka man, mahal ka niya. At hindi tayo tatalikuran ng Panginoon. Kaya nga po yung kanta ni Andrew E., di ho ba? Anong sabi ni Andrew E.? No? Anong sabi niya? Sabi, humanap ka ng pangit at isa pa, humanap ka ng pangit at ibigin mo ng tunay. Ang ating Panginoon, sa kabila ng ating pagkapangit, dala ng kasalanan, patuloy niya tayong hinahanap, patuloy niya tayong minamahal. Kasi nga, ang kanyang pagmamahal ay walang kondisyon. Pangatlo, let's make a review first. Ano yung una? Walang sukat. Pangalawa, walang kondisyon. At pangatlo, walang bayad. Walang bayad. Makinig po kayong mabuti. I have something to confess. Nung ako ay nag-aaral pa lamang ng teolohiya doon sa Maynila, particularly sa Loyola School of Theology sa Ateneo de Manila, na-compose ang isang kanta na pinamagatang Pag-ibig Ko. And to be honest with you, nung binasa ko yung lyrics, I was quite scandalized. Hindi ako pumapayag doon sa sinasabi nung kanta. Sabi ko, ay, kapag natutunan ito ng tao, baka mang-abuso ang tao. Hindi ganito magmahal ang Diyos. At alam po ninyo, every time na binabalik-balikan ko yung kanta, sabi ko, ang hirap naman nito. Imagine, kahit binastos mo ang Diyos, magmamahal pa rin siya. Ay, hindi ito totoo. Then I said to myself, Ramil, gumising ka. Kasi, ginagawa mong tao ang Diyos. Yun yung aking biglang naisip. Oo nga naman. Kaya nga nahihirapan akong tanggapin yung sinasabi ng kanta kasi ginagawa kong tao ang Diyos. Ang pag-iisip ng Diyos, ginagawa ko siya na tao. Pero ang tanong, ganun ba talaga magmahal ang Diyos? Parang tao? Ano ba yung sinasabi ng kanta? Makinig kayong mabuti. Ang title nga ng kanta ay Pag-ibig Ko. Ito po yung sinasabi ng kanta. Hindi ka kailangang magbago. Kahit ito'y mas ibig ko. Hindi ka kailangang magsikap ng husto upang ika'y ibigin ko. Iniibig kita. Manalig ka sana. Ako'y kapiling mo kahit ikaw pa may mapalayo. Ang mga lyrics na yan
ang Diyos ang nagsasalita. Pwede ho ba nating basahin all together? Hindi ka kailangang magbago. Kahit ito'y mas ibig ko. Hindi ka kailangang magsikap ng husto upang ika'y ibigin ko. Iniibig kita, manalig ka sana. Ako'y kapiling mo kahit ikaw pa may mapalayo. Sabi ko, Lord, patawarin po ninyo ako dahil kinukumpara ko ang pag-ibig mo sa pagmamahal ng tao. Kasi ang tao kapag nagmamahal may sukat. Kapag nagmamahal ang tao may kondisyon lagi. Kapag nagmamahal ang tao laging may bayad. Lord, patawarin niyo po ako. Kasi kapag nagmahal ka, todo. Naalala ko ang kwento ng prodigal son. Yung alibughang anak, yung kinuha ang kanyang mana, at nung naubos ang kanyang mana, naisip ng bunsong anak na ang kanyang buhay ay hayahay noon. Pero pagkatapos siyang makuha at maubos ang kanyang mana, tignan mo ngayon. Isa rin siyang alipin. At hindi lang siya alipin, mas mababa pa siya sa mga baboy. Kung kaya't nagdesisyon ang anak na ito na bumalik sa kanyang ama. Question now. Nung nakita ng tatay ang kanyang anak na bumabalik, ano ang ginawa ng tatay? Anong ginawa ng tatay nung nakita niya ang kanyang anak na bumabalik? Sa palagay ninyo, ano po? No? Anong ginawa niya? Anong ginawa niya? May mga iba ang sagot ay, niyakap daw niya. Pero bago pa yung pagyakap, anong ginawa nung ama nung nakita niya ang kanyang anak na bumabalik? Siguro kung ako yung tatay, makita ko yung anak ko, ay, baka sabihin ko, o ano, pagkatapos kinuha mo ang lahat, babalik-balik ka? O kaya baka gawin ko, makita ko, isasara ko ang pintuan at hindi kita pagbubuksan. Pero anong ginawa ng ama? Anong ginawa niya? Ang ginawa niya ay tumakbo siya. Tumakbo ang anak, tumakbo ang tatay, papalapit sa kanyang anak. Yan ang kanyang ginawa. Papalapit sa kanyang anak, tumakbo siya. He was very excited and he missed a lot his son. At doon niya niyakap at sinabi niya sa kanyang mga kasambahay, ikuha ninyo siya ng pinakamagandang balabal, ipasuot sa kanya ang singsing at sandalyas. Itinaas ng ama ang dignidad ng kanyang anak. Sabi ko, wow! Ang sarap magmahal ng Diyos. Ang Diyos na hindi nang iiwan. Ang Diyos ng kanyang pag-ibig ay walang sukat. Ang Diyos na kapag mahal, walang kondisyon. Ang Diyos kapag nagmamahal, walang bayad. Ganyan magmahal ang Diyos. At itong ating pinagdiriwang ngayon, pagmamahal ng Diyos, kung kaya't dapat ngang Letare Sunday, magsaya. Kapag nagmahal ang Diyos, ibibigay niya ang lahat. Kung kaya't tama lang po ang kantang kinompose na sinasabi sa atin, hindi ka kailangang magbago kahit ito'y masibig ko. Hindi ka
kailangang magsikap ng husto upang ikaibigin ko. Iniibig kita, manalig ka sana, ako'y kapiling mo, kahit ikaw pa may mapalayo. Ito ang awit ng Diyos na umiibig sa atin. Ang kanyang pagmamahal na siksik, liglig, umaapaw. Walang sukat, walang kondisyon, walang bayad. Tunay ngang letare Sunday. Ang Diyos ay hindi nang iiwan. Ang Diyos ay hindi nang iiwan. Dahil para sa Diyos, walang iwanan. Muli, sabihan mo ang katabi mo ngayon, mahal ka ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sumasam